Breaking news mga kaibigan! Ito na po yung pinakahihintay ng karamihan sa wakas. Chairman George Comelec may impeach na po. Mayroon na po nagsampa ng impeachment laban kay Chairman George. Tatlo po sila mga kaibigan. 2 abogado at isang entrepreneur. Nako, ewan ko lang kung makakalusot pa dito si Chairman George. Talagang sigurado po ako mga kaibigan ay talagang mayayari na po siya dito dahil 3 na po ito. Kanina lang po ito nangyari. Kapapasok lang po ito na balita mga kaibigan. Lawyers ready, impeachment Raps versus Comelec Chief Garcia. 6 commissioners. Nako, meron pa palang 6 na mga commissioners. Sangkot din po sila dito mga kaibigan sa nangyayaring 2025 election dahil nagkaroon po ng malawakang issue patungkol po ito sa mga overvotes na hindi po maipaliwanag ng Comelec na hanggang ngayon wala pa rin silang resolution, hindi pa rin nila nasagot ang mga katanungan ng karamihan kung ano ba talagang nangyari sa mga overvotes. Kasi talagang questionable talaga yun eh. 'Di ba? So mga kaibigan, kanina lang pong umaga ay kaninang tanghali po guys, napag-usapan po natin ito. Ang gusto po natin, matanggal na po si chairman ng Comelec. Tapos ngayon po, nagulat tayo guys, mukhang ang bilis naman ng panalangin natin. Ang bilis po sumagot ng Panginoon. Talagang binigyan kaagad tayo ng magandang balita po. Ito na nga, may impeach na po itong si chairman. Nako! Sabi ko na nga ba dapat naman talaga, di ba? Ito po ang pinakamatindi pong kakaharapin ni chairman ng Comelec mga kaibigan dahil hindi naman talaga nila sinagot lahat ng mga katanungan. Kumbaga, parang parang bulag-bulagan, bingi-bingihan, kahit ang dami na po nagreklamo. Sa totoo lang itong administrasyon na to ang may pinakamaraming nagreklamo po patungkol po sa eleksyon. Grabe, left and right. Pero bakit kaya hindi pa rin nila nabigyan ng resolution at mga sagot? Lalong-lalo na po yung mga petisyon sa Supreme Court mga kaibigan, bukang wala pa rin sagot hanggang ngayon. Kasi ang dami nang nag-file niyan, di ba? Kung naalala nyo, sila Attorney Respicio, may kasama pa siyang mga religious sector, mga abogado. Ang dami nila, di ba? Nag-file po sila laban po dito kay Chairman George at grabe ang kanyang mga charges. Talagang aabot po ng mga milyon, no? Hindi lang milyon, bilyon po. Grabe, talagang matindi po ito mga kaibigan. Pero sa wakas, mukhang matutuloy na po talaga ang impeachment ni Chairman George. Mukhang dito po guys, mayayari na siya. Siyempre mga kaibigan, dapat naman talagang matanggal siya bago mag 2028. Kasi ang babala dyan, paano pag gumawa na naman po sila ng magic sa 2028 election? Siyempre mga kaibigan, delikado po yan. Kumbaga, pwede nilang ulitin yun Ayon po kay Attorney Rowan Nagwanzon, wag lang dayain, okay naman sana. Wala naman tayong problema dyan Pero, wag lang dayain. Kasi pag dinaya po mga kaibigan at ginamitan po ng magic nito si Chairman George, alam ko excited na kayo Alam ko mga kaibigan, excited na po kayo kay Chairman George. Di ba? Dito muna tayo. Pag-usapan muna natin itong meron pong 3 nagsampa. Kanina lang po ito lumabas, no? Breaking news po ito guys. Kanina lang po ito lumabas sa isang mainstream media. Ito pong pagsampa ng panibagong impeachment complaint kay Comelec Chairman George. Nako, ito na guys, ipakita natin dito. Galing po ito sa isang mainstream media. Pwede nyo po ito puntahan guys sa Manila Bulletin. Lawyers ready, impeachment Raps versus Comelec Chief Garcia at 6 na mga commissioners. So meron palang kasama mga kaibigan
na 6 na mga commissioners. Ito po ang makakasama po ni Chairman George sa kanyang impeachment. So ang nakalagay po dito mga kaibigan, kung babasahin po natin guys, galing po ito sa Manila Bulletin, pwede nyo pupuntahan ito. Basahin lang natin. Two lawyers are eyeing the impeachment of Commission on Elections COMELEC Chairman George Erwin Garcia and 6 sitting commissioners of the poll body before the House of Representatives. 2 lawyer po ang nagsampa guys at isang entrepreneur o isang businessman. O, di ba? Mabigat po ito guys kasi 2 lawyer na po ito ha. Saka isang entrepreneur. Ang pangalan po ng entrepreneur ay si Robbie Kwan Laurel. At ang isa sa mga abogado ay si Attorney Marvin Aceron and Attorney si Kini Labastilla. Ayan ha, 3 yan ha. Nag-joint force po sila mga kaibigan para po i-impeach itong COMELEC nating chairman na hanggang ngayon wala pa rin paliwanag. Di ba? Wala pa rin siya paliwanag hanggang ngayon eh. So, 2 lawyers are eyeing the impeachment of Commission on Elections or COMELEC Chairman George Erwin Garcia and 6 sitting commissioners of the poll body before the House of Representatives. So, meron po silang, may kasama po siyang 6 na commissioners. Kaso lang mga kaibigan, ayon po sa isang source guys, ang problema lang po dito, alam naman kasi natin na ang impeachment po ay magsisimula talaga sa House yan. 'Di ba? Hindi naman wala namang impeachment na magsisimula sa Senado eh. Lahat po ng impeachment ay nagsisimula sa House. Ang problema ngayon, karamihan po na tinulungan ni Chairman George, mga kaibigan, alam naman natin to, no? Alam po ng karamihan ito. Na karamihan po na lumapit sa kanya at di umano'y meron daw suhol ay nasa House. 'Di ba? Tama, mali? Lalong-lalo na po mga kaibigan, itong mga party list. 'Di ba? Meron pa nga isa diyan eh. 'Di ba? Yung asawa ni Tambaluslos. Oh, asawa ni Tambaluslos mga kaibigan, pinaupo niya. Alam naman natin na hindi na siya pwede kasi pang 4th term na po niya. Eh ang Pilipinas po hanggang pangatlo lang tayo. Hanggang 3rd term lang po tayo guys. Pero itong asawa ni Tambaluslos, pinaupo. O, isa na yan. Pangalawa, si Boy Dila. Si Boy Dila po, hindi siya pwedeng manalo. Dahil siya po ay isang second placer. At malinaw po sa ating konstitusyon na pag ikaw ay isang second placer, ay hindi ka pwedeng i-proclaim as winner. Kailangan talaga magkaroon ng special election. Pero hindi po ginawa ni Chairman George yan. Anong ginawa niya? Na-proclaim po si Boy Dila. Nakapasok. Oh. Ang pinakamasaklap na nakaranas ng matinding hagupit at pag-iipit, ginigipit ni Chairman ay ang Duterte Youth Party List. Yun talaga ang pinakamatindi dahil ang Duterte Youth Party List mga kaibigan, panalo po sila. Nakakuha po sila ng overwhelming votes na almost 3 million at nakakuha pa sila ng 3 seats sa House. Pero anong ginawa ni Chairman George sa kanya? Anong ginawa sa Duterte Youth Party List? Na-DQ sila. Sila po ang may pinaka-legit na panalo. Pero na-DQ sila guys. Samantalang yung hindi naman talaga nanalo ay nakapasok. Like for example po, yung Gabriela guys. Biglang nakapasok mga kaibigan. Yun daw yung ipinalit sa Duterte Youth Party List. Di umano, sabi ko di umano. Dahil balita-balita po mga kaibigan, ibinenta ang 3 seats ng Duterte Youth Party List. O, doon pa lang po, ang dami na talaga niyang lapses. Ang dami ng butas na ginawa niyang George na yan. Di ba? Hindi pa rin sila natauhan. Oh, ngayon, election 2025, anong ginawa?
almost 17 million overvote na very controversial. Malaking issue. Hanggang ngayon hindi pa rin sinagot ng COMELEC. Anong nangyari diyan sa mga almost 17 million overvotes? Ibig ba sabihin ganong karaming tangang Pilipino na hindi marunong bumoto? 'Di ba? Yun yung sinabi doon eh. Biruin mo, overvote. Ganong kadami. Kaya po mga kaibigan, panahon na po. High time na guys na kailangan may managot na po dito. Dahil ayaw naman nilang magbigay ng kanilang resolution. Ayaw naman nilang sagutin ang mga tanong. Ilang beses na po pinalabas, nagsalita ang mga whistleblower na talagang sila po ay in-encourage na magbayad para manalo sa election. Pero wala namang nangyari mga kaibigan. Hindi nga nagkaroon ng hearing yan eh. Kahit nga investigasyon, wala naman eh. Hindi rin natuloy. Ang dami na pong petisyon na i-file sa Supreme Court, hanggang ngayon wala pa ring sagot. Kung isa-isahin natin, hindi tayo matatapos dito. Kasi ang dami talagang nag-file dyan. Pero ngayong araw, ibahin niyo po ito mga kaibigan, dahil nag-file na po sila. Finally, sa wakas. Impeachment na po ito guys. Haharap na po sa impeachment itong si chairman. Meron pong tatlong magigiting na mga fine gentlemen. Isang entrepreneur, 2 lawyer. Yan basahin natin. Ang nakalagay po dito mga kaibigan, complaints Eldridge Marvin Aceron, founding partner of Aceron and Attorneys and founder of the Aceron Public Interest and Legal Association or APILA, and Sikini Labistilla, and a co-founder Project Damascus Lawyers, made announcement on Holy Monday, March 30. They showed the media a copy of an impeachment complaint against the respondents, which they intend to formally file at the House in Batasan, Quezon City, once they get at least one congressman to back or endorse it. The respondents in the complaint are COMELEC Chairman Garcia and Commissioners Nelson Celis, Ernesto Ferdinand Maceda Jr., Jaime Ferolino, Ampolicchio, Ray Bulay, Maria Norina Tangaro, Kasingal, and Noli Pipo. Yan po ang mga commissioners. Kasama po dyan si Chairman George. The complaint charges the respondents with culpable violation of Republic Act RA number 8436, the Automated Election System Law, betrayal of public trust, and other high crimes arising from a documented pattern of institutional misconduct across 2 consecutive election cycles. So, ang dami pala nilang kaso. Grabe Meron silang kaso po sa yung culpable violation, Republic Act RA number 8436, yung automated system, Tapos meron din silang betrayal of public trust. Tapos meron pa silang mga other high crimes. So ang dami nilang kaso mga kaibigan. In seeking to unseat the respondents, the complainant says they are of the firm belief that the COMELEC is no longer the honorable institution it used to be. So ibig sabihin guys, tama po itong sinasabi nila na ang COMELEC ngayon ay talagang no longer the honorable institution it used to be. Kaya kailangan po talagang ayusin to guys. Kasi wala na po talagang nagtitiwala sa kanila. Kasi corrupted na Palagi na lang pong ganun. Pag nanalo ng daya, pag natalo dinaya. Palagi na lang ganun kasi nga corrupted na. So the COMELEC once led by Heidi Llora, who made even warlords follow the election gun ban by Hilario Davide Jr., who presided over the first free elections after the Marcos dictatorship and later administered the oath of EDSA. By Regalado Maambong, Constitutional Commissioner, who helped frame the very provisions under which this complaint is filed and championed the automation law whose mandatory source code review Garcia violated. Ayan So yun po yung pinaka-violation ni Chairman George. Dahil hindi niya sinunod or lumabag siya yung sa automated di ba? Marami po talagang sa totoo lang ang dami pong mga ebidensya. Kaso lang meron pong
may incident din guys na parang sinunog yata nila yan eh. Di ba? Nagulat ka tayo nun, nagalit pa nga tayo nun. Maraming nagalit dahil bakit niya sinunog? Bakit niya sinira yung mga, may tawag dun eh. Basta bigla na lang niyang sinira guys, bigla niyang sinunog. Di ba galit na galit ka tayo nun? Kasi bawal palang sunugin yun eh, bawal mo palang sirain yun. Kahit sabihin natin mga kaibigan, tapos na yung election, dapat i-preserve mo yun. Di ba? Kasi kailangan mong i-present yun eh. So, ayon dito, kung babasahin po natin guys, against the standard, this commission has been captured. The complaint evokes Apolinario Mabini's April 1898 challenge to Filipino revolutionaries. We must watch along the narrow road of horror the virtue, because it's only along this path we will find the true freedom. Garcia's Comelec took the wide and easy road. This complaint takes the narrow one. So mga kaibigan, talagang ito po, basahin lang po natin ha. Article 1 charges the respondents with culpable violation RA number 8436 for deploying software versions 3.50 in all to 110,000 automated counting machines or ACMs. Dami pala oh. Umabot pala sa 110,000 automated counting machines or ACMs used in May 12, 2025 elections. Ganun karami. The complainants claimed that Garcia admitted this publicly on July 14, 2025 by saying, walang-wala po. Sabi niya kayo, no? Walang-wala po, sabi niya. Talagang 3.5.0 version tayo. There are really none using 3.40. We really only use the 3.5 version. Kumbaga mga kaibigan, may something dito eh. Bakit parang iba yung ginamit niya, parang ganun yan, no? Iba yung ginamit, no? On the other hand, ang nakatuklas dyan si Attorney Respicio. Kasi si Attorney Respicio po mga kaibigan, hindi lang po siya abogado eh. IT din siya guys. Oo. Expert din siya sa pagiging pagiging IT niya. Kaya alam niya eh na iba ang version na ginamit eh. Hindi nila ginamit yung talagang totoong version. Eh syempre, pag hindi mo ginamit yung totoong version, gagamit ka ng iba, pwede mong magicin yun. On the other hand, Article 2 charges the respondents with betrayal of public trust for installing and operating an authorized intermediary server designed or designated Data Center 3, through which all election results in May 12, 2025 elections were routed before reaching the 5 accredited transparency servers. See? Talagang iniba po nila guys. Iniba nila oh. Iniba nila yung machine. Di ba? Kaya po mga kaibigan, nagkaroon ng ganong karaming overvotes. Kumbaga, ito mahaba lang to, no? Kung mabasahin po natin to guys, mahaba lang talaga siya eh. Pero kung isa-summarize po natin guys, ito Garcia were supervised the 2020 elections with the same undisclosed transmission architecture. The same pattern of evidence concealment and the same selective enforcement record that are subject of this complaint. That cannot happen without a formal legal record demanding accountability. See? Yan po yung yung pinaka summary niya. So, ibig sabihin guys, pag ito pa rin ginamit nila, maulit uli. Oo. Ganun uli yun. Kunwari, hindi nila papalitan yan. Di ba? Tapos si Chairman George uli ang magmamando dyan. Ganun din uli yun. Same lang yung pattern niya. Hindi na magbabago.